Wait. Hello. Hello. Sige nga pa, salita ka. Sumuto para. Bebe ko. In celebration of the Valentine's Day, we have a guest. So we have the Mother, the Father, and the Holy Spirit. Amen. For this vlog, we're going. Okay guys, after that very short intro clip, namatay ang ating mic. Unfortunately, the rest of the video, malakas na yung background noise. I decided to just keep the video as is. And I hope ma-appreciate nyo pa rin the rest of the video with the help of some subtitles na inad ko just to highlight the important questions and answer. So bear with us or bear with me for this specific vlog. And yeah, I hope you still appreciate and enjoy the video. My parents, 10 questions. Let's get started. First question. What's the best thing about being a parent? Best thing about being a parent, yung mapatunayan mo na kaya mo silang mapalaki o mapaedad ng tama. Kung makita mo yung values na in-input mo sa kanila, naisa sa buhay nila. Pag nakikita ko na lumaking matatalino, magaling yung mga anak ko, yun ang nagpapasaya sa akin. Next question. Second. Your proudest moment as a parent? Sa akin kasi parang laging may elevation yung pagka-proud ko. Na-proud na ako noon pa. Tapos parang habang tumatagal, habang nadadagdagan yung edad nyo, nadadagdagan din yung kakayahan nyo, nagiging prouder pa ako. Lahat kayo, UP, graduate sa UP. So, isa pa lang yun pero I'm so proud of it. And then alam ko marami pa kayong ginagawa na ka-proud. Pero ngayon, ano yung proudest? Yung natatapos yung nauumpisahan. Like, may tapos na. Sa naumpisahan nating napakahirap, pero syempre may umpisahan ka ulit na dapat mo tapusin pa. Okay, Father. Sinagot na lahat yung mama mo. Tanong kasi proudest, tapos ang dami sinabi. Ate. Sa kanya daw, Yun nga, kayong dalawa nakarating na sa pagsarili niyong pagsisikap. Parehas kayo nakarating sa Canada na hindi ko ina-expect na kaya niyong gawin yun. Third question. What gesture, instance, or words, or yung mga ginagawa namin na nagpapasaya sa inyo? Yung pinakagusto ko yung open kayo. At least ako sa akin, yun na experience ko yung pagka-open nyo, yun yung gusto ko kasi I feel, yun na nga, as a parent, yun yung gusto ko talaga na maging open sa akin para syempre, ano man, nag-guide namin kayo. Tapa. Magpapasaya sa akin pagka naglalambing kayo sa akin. Katulad lang. Katulad ng hinahampas niyo ako. Sasabihin sa akin ni Jody, ang sarap mong saktan. Uy, sinasabi niyo yun. Papiro, Mga Kaya nga, doon ako masaya eh. banter na palambing pero violent. Si Ganun, Jody, ganun nga yun. As always. Shout out ang aming punso. We're on our fourth question. Ito maganda. Habaan nyo naman yung sagot. When can you say that your children have made it? si ate, kasi iba-iba kayo syempre. Kay ate, I think kahit sobrang effort pa rin kasi niya hanggang ngayon. Pero feeling ko kahit ano yung narating niya ngayon, she's made na. Tapos ikaw, you're getting there na talaga. Konting-konti na lang. Si Jody, mag-i-start siya, pero alam ko, kasi for me, kung anong gusto nyo at nakamtan nyo, you've made it na for me. Parang ako, for me na, kung ano yung gusto nyo, saan kayo masaya, saan kayo
komportable at kontento, ayun na yun for me. Parang made na yun for me. Akin, yung makapag kayong dalawa ni ate mo, makagraduate kayo ng dito sa Pilipinas ng college at nag-venture kayo dito sa ibang bansa, nagawa ninyo yun, eh yun na yun sa akin. Kasi sabi ko nga kanina, kaya ng mga anak ko kahit babae sila, kaya nila yung sarili nila, kaya nilang talhin. Kaya dun ko nga napagtanto na made na kayo. Kaya namin, lalo na sa babae. Ayaw din namin na yung bigla. Gusto rin namin na matutunan nyo kung paano mag-strive, mahirapan, para mas maramdaman nyo yung tamis ng success. Sabi nga nung meme sa Facebook, step by the step lang tayo. Hindi ko pala nasabi. Yan, sabi ko sa iyo. First 5 about parenting, and then yung other half tungkol sa akin. Syempre vlog ko to, so dapat bilang. On to our last question about parenting. What's the hardest situation you've been in as a parent? Oo, kasi puro kayo babae. Kapag ka alam ko kasi kung ano yung mararamdaman nyo kapag ka nai-in-love. So, parang doon pa lang nasasaktan na ako. Parang nakikiramdam pa lang ako na may counting nararamdaman yung anak ko. Sa akin, doble, triple na yon. Kasi alam ko nararamdaman ko na rin naman noon. So, ayoko sanang maramdaman nyo kung ano yung yun nga lang, ayaw namin na maramdaman yung hirap ng buhay, yung pakayang masaktan. So, yun yung hardest na tanggapin na talagang sa buhay natin, dadaan pa rin kayo syempre sa ganung mga experience. Pero kailangan nyo yun Yun nga lang, masakit para sa amin. Ang hirap kasi alam namin na dadaan kayo sa ganung mga process in life. Una-una, yung nung nagpapaalam si ate nung mag-aaral sa UP Baguio. Kasi nga, first time na mahihiwalay sa akin yung anak. Yun nga, sabi naman, lalo na babae kayo. Yun yung unang-una. Tapos ngayon naman, yung kayo, nung lumayo na kayo ng ibang bansa kayo, yun yung pinakamahirap na part ng pagiging magulang ko sa akin. Kasi Yung malayo sa'yo. yung malayo kayo sa akin, yun ang mahirap sa akin. Siyempre, malulungkot dahil nga mag-iwalay. Pero, katulad nga nung na lahat naman talaga tayo yung mga anak natin, pagka yan nagsilago, tanggap ko na yun yung lalo na pagka yun nga, maghuhubog ng sarili nilang career, future, talagang may pagkakataon na mag-iwalay. Ano na ako ron, tanggap ko na yun. Pwede mag-add. Kasi parang sa totoo lang, parang medyo naluha ako doon kasi naalala ko, pero nung yun na nga kailangan sa pag-aaral nyo, nahiwalay kayo. And then, akala namin, after nyo mag-aral, okay na. Parang pumayag kami ni Papa na malayo kayo sa amin because sinishape nyo yung future nyo Yun yung start yung makapag-aral sa magandang universidad. Yun nga lang, na-realize ko, umpisa pa lang pala yun. Nakakala ko after malayo sa pag-aaral, okay, sama-sama na ulit, pero lalo kayo lumayo. Nung umalis si ate, papa, parang masakit. Ang hirap kasi ibang bansa, kabilang part na ng mundo. Pero alam ko may mag-aalaga sa kanya. Kaso, nung ikaw na, parang dun ako mas nahirapan. Kasi, syempre, solo. Pero although, kasama mo si ate, kasama mo si Kuya Earl doon, nahirapan. Hindi kasi siya kasi, sobrang maalaga. Maalaga. Ano ba tubig? Yung playing hardness sa'yo, yung sa part nung siya. Nalayo ako. Pero yung naranasan ko na, umalis si Julia. For me, sobra. Break muna tayo sa nakakaiyak na question. Tungkol na sa akin to, syempre vlog ko to, bibida-bida tayo.
Hindi, ano lang, pero biro. Ako, napapansin ko sa'yo, masaya kapag kasama mo kami lahat. Family. So, kitang-kita sa mukha mo yung yung pagiging masaya mo. Kapag Minsan, lumalabas Oo. Hindi, kahit minsan sa bahay, bigla nasa kwarto ka, kahit mag-isa ka, pero nandun kami sa loob ng bahay, ikaw nasa kwarto mag-isa, kumakanta ka na napakalakas. Masaya ba yun? Baliw. Feeling ko, pag nasi-serve mo yung purpose mo, ganun, kalalim. Yung, hindi kasi sa'yo, yung iba-iba kasi yung ano mo eh, yung nakikita ko sa'yo, napaka-moody mo kasi, so iba-iba din yung nagpapasaya sa'yo, like, kahit magbantay ka ng mga pinsan mo, ng mga bata, eh, masaya ka doon, kahit nahirapan ka. Nakita ko masaya ka, na-enjoy mo. Pagkasama mo kami, masaya ka, tama si Papa. Tapos pagkasama mo yung mga friends mo talaga, as in yung friends mo, masaya ka kapag ang kasama mo, yung taong gusto mong iserve. Parang gusto mong pagsayangan ng oras. Masaya ka pag nasa-serve mo yung purpose mo. Siguro in that certain time na trip mo. Kasi nga moody ka eh. I never Sobra. conclude. Caregiver talaga Oo. po. What song do you think best describes your relationship with your children? Or anong song i-dedicate niyo sa aming magkakapatid? Ano yung kinakanta niyo nung 50th birthday niya ako, Ben? Punta na Photograph. Ed Sheeran. Yung una ko naisip, yung kinakanta ko mula kay ate, yung Sweet Child of Mine. She got smile and it seems to me. Tapos pangalawa, yung nung nag-ano kayo, nag-ihimik Ariel. Ano yung kinakanta nyo na meron pa kayong mga, ayan, To Love You More. Yung song itself, yung mga lyrics na meron doon, yun yung gusto kong i-ano sa inyo, yung i-dedicate sa inyo. Kay Papa, photograph. Kay Mama, Sweet Child of Mine / To Love You More. Third to the last question, what item or thing resonates with me the most? Vicks. Eh kasi nung umalis ka, di ba mahilig ako sa Vicks? Di ba? Tapos, Iiyak na. hindi na. Mahilig ako sa Vicks, tapos, kasi bakit nga ba? Sabi nga ni Jokoy, yung Vicks daw sa Pilipino, yun na lahat eh. Yun na yung ospital eh. Masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, may ubo ka, sinisipon ka, papainitin mo yung katawan mo, ganyan. So, may kagat ka ng lamok. Eh, yun yung ano eh, di ba sabi ko nga, maalaga ka. So, nung wala ka, nung umalis ka, parang yung Vicks ikaw. Na pag hinahanap ko yung care mo, hinahanap ko yung touch mo, yung Vicks. Kung bagay ako, ano ka lang? Kotse kasi Naisip ko kotse eh. Sa'yo Ano yung Si Abby yun. tayong dalawa ni ate, parang parehas kayo eh. Yung ano yun ha, yung mga high-end na kotse. high-end mga bus, yun yung matataas. Si ate, Ferrari. Ikaw, Ano ikaw? Lambo. Ba't Yun Lambo? yun Ba't ang yung brand naiisip na kong yun? ano. Kasi ano, para sa akin, yung ay mga adventurous na with class. Wow. Bakit hindi Jeep Wrangler kung adventure? Di ba pwede yung off-road ng Lambo? Kinwestiyon. With With class class nga nga eh. eh. With class. Tuwing sasagot si Papa, nang bibigay ng idea sa akin, Magaan daw po siya. kalendaryo. Si Julia, nakalimutan na natin talaga pa. Kabisado niya yung date at yung araw nun. Ano nangyari. So, pag meron kaming gustong alalahanin, si Julia, kalendaryo to. Oo nga. Oo. Galing nun. Second to the last question. What was your dream for me when I was a kid? Alam ko yung kay Papa. Oo, kay Papa siya sasagot nun. Panlalaki. Ako talaga, nung una, ang gusto ko sa'yo, maging doktor. Nag-enroll ka noon sa ano eh,
sa Aeronautics. Nagkaroon naman ako ng panibagong pag-asa at saka inspiration. Sabi ko, yes, magkakaroon ako ng anak na piloto. Eh kaso, nagbago na naman yung One day lang siya pumasok doon. Si ate, gusto ko maging lawyer sana. Ikaw, doktor. Yun ang mga Si pangarap Ate ko sa inyo. Jo. Si Ate Jody, yun talaga pangarap ko talaga, maging artista. Tiningnan ko kayo kung ano yung bagay sana. Eh, boyish ka. Kung galawan mo, boyish eh. Junior ka nga ni Papa. Parang feeling ko noon, magiging ano ka eh, woman in uniform. Hindi man katulad ni Papa, pero parang kalinyahan ba? Well, actually, wala talaga. Wala akong uniform. Walang pangarap eh. Kung ano lang yung gusto mo, tapos yung nakikita ko nga na boyish ka. Tapos di ba parang kakaiba yung gusto mo eh. Gusto mo magsundalo noon, gusto mo mag-firefighter, sabi mo kahit na mag-ano ka lang, volunteer. Gusto niya na mag-aeronautic engineering. Ay, ito na nga. Ayoko mag-engineering. Background lang. Nung college, wala akong mabili talaga course. Parang gusto ko may action, may fieldwork, ganyan. Narinig ko yung about PATS, tapos may fields ka pa na state college. Tinignan ko yung courses. Tapos may dalawa dun, guys. Merong air transco, specialized in commercial flying. Yun talaga yung pang pilot. Tapos merong aeronautical engineering. Tapos yung sinasabi ko na kay mama, kasi may entrance exam, sabi niya, ba't hindi na lang engineering? Kasi daw, kung magpipiloto ko, may captain na sa pangalan. Kung ang tatapusin ko pa, aeronautical engineer, may engineer din. Maraming ikakabit sa pangalan. Nasway naman ako. So, nag-entrance exam. Tapos, nakapasok. So, ayun, one day lang ako. One day lang talaga. One As day in, lang ako, hinatid ko pa siya. Sumuko na. Naiyak din ako kasi parang feeling ko ang hirap niyang bitawan. Namili ka pa ng mga uniform nun, ha? Kaya ako nahirapan sa kanyang iwan siya nung hinatid ko siya nung college kasi elementary, hirap din ako iwan siya. Start natin sa kinder. Akala ko, iniwan ko na siya ron, ang tagal ko na sa school. Pero, nung dahan-dahan akong umalis, akala ko naiwan siya ng maayos. Paglingon ko sa likuran ko, paglabas ko ng gate ng school, kasunod ko na. Pero, oo nga po pala, kaya rin siya na hindi naman napilitan, pero kaya siya nagka-idea. O kaya niya ginustong mag-enroll sa PhilSca noon. Kasi ang tagal ng UP maglabas ng result. Hindi, ang ano na, in their defense naman, that time was 2015, yung Big Four, yung UP, Ateneo Lasal, UST, nilipat na yung academic year nila noong September yata or August. Tapos yung mga ibang state college, dahil Pinas, walang season, June, yung regular na pasukan. So, nag-start na yung ibang college, kasama yung PhilSca ng June. Tapos yung UP, yung ibang schools, nagpa-process pa lang sila doon ng mga tatanggapin kasi nga August or September pa ay magpapasukan. So, kaya matagal for us. Long story short, ayun, nung nag-give up ako sa PhilSca, sa UP ako napunta kasi UP, may time pa. UPLB sa Laguna. Then, nag-transfer ako sa Diliman. The last one, walang iiyak. If you could talk to the 5-year-old Julia, what would you say? Kung ikaw ay 5 years, gusto ko nga may balik yun eh. Yung tutlay. Tutli is 2 years old. Kahit nung pinanganak na si Jody, ang tawag ko sa kanya, baby pa rin. Sorry guys. Siya talaga ang baby. Very memorable sa akin. Sisigaw na lang. Yung bigla naglalaro ka, tapos bigla ka na lang sisigaw ng tutlay. Natatawa na lang ako eh. Nagkakatingin na kami ni Mamo pag naririnig namin yun. Ano sasabihin niyo? Namimiss kita, gano'n? Ano sabihin mo sa Hindi, 5 years sa old? pagkabata mo. Ano message mo sa kanya? Matuto ka na yung huwag malungkutin. Yung pagka, halimbawa, naiiwan ni mamang mo, huwag kang malungkutin. Yung, halimbawa, sa school. Kasi kaya ka sumusunod kay mamo dahil natatakot ka o kaya nalulungkot ka sa school eh. Pagka iniiwan ka namin.
sasabihin mo sa kanya, huwag kang malungkot. Kasi nandito rin lang naman kami. Basta gawin mo lang yung Silip gawin ko mo na lang kanina. yung makakapagpasaya sa'yo, makakapag Ganun talaga improve. kaseryoso, Papa, 5 years old. Okay lang yun. Yun yung Makakapag-improve na buhay mo. Huwag Ikaw. kang malungkot. Kasi nakikita ni Maintindihan mo ng 5 Papa years eh. old yun eh. Nalulungkot. Nandito lang naman kami, huwag kang malungkot. Yun lang. Ang gusto ko sabihin sa kanya noon, kung makakausap ko yung 5-year-old na yung na bata, na si Julia, huwag selosa. Anak, huwag ka selosa. Kasi lagi kami ni ate yung magkasama. Mas malapit yung school namin, lagi ko siyang kasama. Naiiwan, parang lagi siya. Ihatid ko si ate sa school, nagulod siya. Diba? Nasa Menray tayo. Tapos biglang napunta tayo sa Caloocan. Ganun pa rin. Naiiwan ka pa rin kasi nagtatrabaho ako, si ate nag-aaral before ka mag-start. So naiiwan ka, ayun, parang huwag kang silosa, huwag ka rin malungkot kasi nga love naman, tsaka magsusuri kasi siguro ayun, pwedeng bumalik, magsusuri kasi hindi ko nakikita noon na napipil mo pala yun. Ganon kasi siya ganon ka ang edad niya, pero ganon na pala siya mag-isip. Kasi di ba pinaalala mo, sabi mo, iniiwanan niyo ako nun eh, sa kapitbahay. Sabi ko, hindi naman kita iniwan basta. Laging si ate na inaasikaso ko, lahat naman kayo, inaasikaso ko. Pero that time na siguro may muwang ka na, para medyo makaramdam ng selos, parang kinukwenta mo yung oras ko kay ate, oras ko kay bunso, sa'yo. So, Okay, yun na po ang 10 questions para sa parents. A Valentine's Day special. First time in a very long time na may sit down vlog ulit sa channel ko. And this time, para hindi boring, naisip ko na magkaroon ng guests. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa at dahil Valentine, ayan, may pa-flowers si Papa sa'yo. ako po may pumili nito. Yan guys, flowers for the Valentine Day. Yeah. So thank